Samahang pinagtibay na ng panahon. Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa headlines ngayong araw na ito sa MBC Network News. Ito, unang-una, trending news, aso, sinunog ng buhay. Snatcher na aktuhang nagnanakaw sa pasahero. Mga eskwelahan sa Metro Manila inulaan ng bomb threat kasunod ng Davao Blast. Pangulong Duterte, inupakan si US President Obama, meeting nila sa Laos, kanselado na. Pinas, hindi na Zika virus free. Sa ating good news mamaya, mga manggagawang Pinoy pinaka-satisfied na mga empleyado sa Asia. Sa ating Alam Ba News, paraan nga ba ang ASEAN? Sa ating news coverage, amazing pool cover na imbento. Balita naman mula sa Afghanistan, 36 na katao patay sa salpukan ng bus at fuel tanker. Sa sports, Ateneo at Adamson parehong panalo sa pagbubukas ng UAAP. Sa showbiz, Steve Harvey, no comment sa pahayag ni Pangulong Duterte na ayaw niya sa American TV host na maging host ng Miss Universe 2016. Asawa ni Gab Valenciano, nagbigay ng mensahe kay Gary Valenciano. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako sa kalahating oras ng balitaan at narito na po ang detalye ng ating mga balita. Trending na balita ngayon ito. Sa mga oras na ito, umaani po ngayon ng batiko sa social media ang video ng isang aso na sinusunog ng buhay ng babae dyan sa may Cagayan de Oro. Pasintabi sa mga manonood, makikita sa video footage na nakatali ang mga kamay at paa ng aso at tila hirap na hirap sa kanyang sitwasyon habang sinusunog ng babaeng nakasuot ng pulang high heels. Hindi na nakapalagpa ang aso at nanatili na lang nakahiga sa simento habang, inaapuyan ng babae. Grabe. Ito pa isang trending na balita. Maagang binulabog ng bomb threat ang ilang eskwelahan sa Metro Manila. Nagsuspende ng klase ang Cavite State University sa Indang, Cavite. Kasunod ng tinanggap na tawag at mensahe sa Facebook na may bombang sasabog doon. Suspendido rin ang mga klase sa Don Alejandro Roses Senior High School sa Quezon City natumanggap din ng bantang pambobomba. Nagsuguran din ang mga magulang sa nasabing mga paaralan na takot na totoo ang banta at iniuwi agad ang kanilang mga anak na sa inspeksyon ng otoridad ay negatibo naman. Binulabog din ang mga banta kahapon ang mga eskwelahan sa Menjola, Maynila, malapit sa Malacanang, kabilang ang College of the Holy Spirit, Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology, Centro Escolar University at San Beda College.
Sa ibabang balita, inupakan ni Pangulong Duterte ang Estados Unidos, partikular si President Obama bago umalis papunta sa Laos para dumalo sa ASEAN Summit. Nang matanong ng isang reporter ng magiging tugon niya sakaling kausapin ni President Obama tungkol sa kanyang war on drugs, uminit ang ulo ni Pangulong Digong at sinabing wala siyang kailangang ipaliwanag sa Amerika na mas malakian niya ang kasalanan sa Pilipinas, lalo na sa mga Moro. Extrajudicial killing. Yes, human rights. To whom shall I address myself to? And who will be asking the questions? May I know? You know, the Philippines is not a vassal state. We have long ceased to be a colony of the United States. Alam mo, marami dyan mga sa kolumnista, they look upon Obama and the United States as if we are the lapdogs of this country. I do not respond to anybody but to the people of the Republic of the Philippines. Wala akong pakialam sa kanya. Who is he? When as a matter of fact, at the turn of the century, before the Americans left the Philippines in the pacification campaign of the Moro in this island, there were about 6 million ang population ng Moro. How many died? 600. If you can answer that question and give the apology, I will answer him. Who is he? Now, I am a president of a sovereign state, and we have long ceased to be a colony. I do not have any master except the Filipino people. Nobody but nobody. You must be respectful. Do not just throw away questions and statements. Mamurahin kita dyan sa forum na yan. Samantala, umurong naman si US President Barack Obama sa nakatakdasan ng pulong kay Pangulong Duterte sa sideline ng ASEAN Summit sa Laos. Inanunsyo ng White House ang pagkansela sa nabanggit na pulong ng US government. Mismo ang pumiling na tinitingnang resulta ng pagkundina ni Pangulong Duterte sa Estados Unidos sa pagkastigo naman sa kanyang all-out war kontra droga. Ayon sa White House, sa halip na si Pangulong Duterte, si Obama ay nakaschedule na makipagpulong kay Pangulong Park Geun-hye ng South Korea sa Martes. I have seen some of those colorful statements in the past, and so clearly he's a colorful guy. And what I've instructed my team to do is to talk to their Philippine counterparts to find out, is this in fact a time where we can have some constructive, productive conversations? Obviously, the Filipino people are some of our closest friends and allies. And the Philippines is a treaty ally of ours. But I always want to make sure that if I'm having a meeting that it's actually productive and we're getting something done. We recognize the significant burden that the drug trade plays not just in the Philippines but around the world, and fighting narco-trafficking is tough. But we will always assert the need to have due process and to engage in that fight against drugs in a way that's consistent with basic international norms. And so undoubtedly, if and when we have a meeting, that this is something that's going to be brought up. Kinumpirma ng Department of Health ang unang kaso ng Zika infection sa Pilipinas kasunod ng sumiklab na outbreak sa Singapore noong Agosto. Sinabi ni DOH Secretary Pauline Jean Upial na ang pasyente ay 45 anyos na ginang sa Iloilo City. Unang nagreklamo ng pananakit ng kalamnaan ng misis na sinundaan ng lagnat at skin rashes noong August 31. Na-confine ng isang araw sa ospital ang pasyente at lumabas
sa pagsusuri na positibo siya sa virus na Zika resulta ng test sa kanyang ihi at dugo. Napag-alaman kay Ubial na nagpapagaling na sa bahay ang ginang. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Manila International Airport Authority tutulong na sa pagmamonitor ng mga umuuwing posibleng may Zika virus. Magbabalita si RHO 6, Sherwin Bata Alvaro. Tutulong ang Manila International Airport Authority sa pagmonitor sa mga dumarating sa bansa na posibleng carrier ng Zika virus. Ayon kay MIAA spokesperson Connie Bungag, tutulong ang ahensya sa kailangang gawin para matyagan ang mga posibleng carrier ng sakit. Ito'y matapos ihayag ng Department of Health ang pagpasok sa bansa ng sakit sa naitalang kaso sa Region 6. Bagamat hindi pa malinaw kung paano nakapasok sa bansa ang unang kaso, sinabi ng MIAA na handa itong tumulong sa Bureau of Quarantine sa pagmonitor sa mga posibleng carrier nito. Kasama na rito ang pagbabantay sa mga dumarating na may mga karamdaman at pagsasaayos ng quarantine facility sa airport. Umapila naman si Bureau of Quarantine NAIA Head Dr. Gerardo Camba na maging makatotohanan ng mga pasahero sa NAIA sa deklarasyon ng kanilang kalusugan sa pagpasok sa bansa, gayon din sa mga impormasyon ng kanilang pupuntahan at pinanggalingan pagdating sa Pilipinas. Yan ang DZRH News, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Pinirmahan na ni Pangulong Duterte ang proklamasyon ng State of National Emergency. Ginawa ng Presidente ang hakbang matapos ideklara ang state of lawless violence noong Sabado kasunod ng pambobomba sa Davao City. Sinabi ni Communications Assistant Secretary Chris Ablan na sa ilalim ng proklamasyon inuutusan ang AFP at PNP na maglatag ng mga hakbang para mapigilan ang lahat ng uri ng karahasan sa Mindanao. Ayon sa opisyal, mahigpit din ang direktiba ng Pangulo sa militar at pulis na hadlangan ang pagkalat ng karahasan sa iba pang lugar sa bansa. Sinabi ni Ablan na malinaw ang direktiba ng Commander-in-Chief na panatilihin ang respeto sa fundamento at civil political rights habang umiiral ang state of national emergency. Samantala, AFP nasa heightened alert pa rin kasunod ng Davao bombing. Magbabalita si RH21 Florante Rosales. Umiiral pa rin sa heightened alert ang level ng seguridad sa Metro Manila, Eastern at Western Mindanao kaugnay ng Davao bombing. Ito ang tiniyak ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Darevalo matapos ang deklarasyon ni Pangulo Rodrigo Duterte ng state of lawless violence sa buong bansa. Sinabi ni Colonel Arevalo na mas marami ang itinalagang checkpoints at pagbabantay ng mga tropa kasama ang kapulisan sa nasabing mga lugar para hindi muling malusutan ng terror attack. Nananatili rin anya nakataas ang heightened alert dahil sa posibleng maging target ang Metro Manila at Mindanao areas ng teroristang grupo. Iginit ni Arevalo na hindi dapat matakot o mabahan ang publiko sa presensya ng mga sundalo sa lansangan dahil ito'y pagtalima lamang sa direktiba ni Pangulong Duterte na matiyak ang kanilang kaligtasan. Hinikayat naman ni Arevalo mga mamamayan na maging mapagmatsyag at makipag-ugnayan sa mga otoridad kung meron silang nakikitang kahina-hinalang bagay sa isang lugar. Narito ang bahagi ng pahayag ni Colonel Arevalo. Magkakatulong-tulong ang pamahalaan, ang security forces at ang mga mamamayan. Ang pinakamahalaga po doon ay kung meron po tayo maging mapagmatsyag tayo, may nakita tayong kakaibang pangyayari, may mga bag tayong nakita na unattended, may mga ibang mukha tayong nakikitang paikot-ikot doon sa lugar, kailangan po ipagbigay alam na agad natin sa ating mga samahan. Huwag na sa social media. Kaugnay nito, mapila rin ang AFP na huwag nang ipakalat ang anumang text message sa anumang terror threats sa social media. Kasi yung social media po, wala namang magagawa yun. Ikakalat lang nun yung balitang gano'n. Tapos, madaragdagan ng pagkabahala ng mga tao. Ibigay natin sa security forces, let us validate it and allow us to do the necessary actions to address kung ano man po yan. Ang bahagi ng pahayag ni Colonel Edgar Darevalo, ang hepe ng Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang DZRH News. Florante Rosales, RH21, naglilingkod sa pagbabalita.
Samantala, tanggap tayo ng isang live report. Klase sa Don Alejandro Roses Senior High School sa Quezon City, sinuspinde dahil sa bomb threat. Naku, saan sa magitan na receive ang threat na ito? RHO 5, Val Gonzalez. Val? Dennis Pervisio, ang buong klase ng Don Chino Roses Senior High School sa Barangay Obrero, Quezon City dahil sa Rodia. Idineklara na ang buo ng disposal unit ng QCPD matapos ang ilang oras na paghahalugod na ideklara itong negatibo sa pang eskwelahan. Wala rin principal na si Dr. Eladio Escolano. Di kasihahin ngayon buong magtapos. Ito'y dahil sa nagsugura sa parahan na mga nag-aalalang para sa duin ng kanilang anak kay Dr. Escolano. Ay, Val, medyo pangit yung hindi maganda yung signal eh. Pwede ka bang tumabingin ng konti para maiba ng signal? Yes. Hindi maganda eh. Sige, Val, can we call you back na lang para ma-refresh yung linya? Nawala. Ayan, pakitawagan na lang ulit. Samantala, sa ibang balita muna tayo, pinangunahan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang paglulunsad ng Itagamo sa Bato text line na sumbungan ng bayan ng mga krimen, terorismo at mga iligal na gawain. Ang Police Quick Response Center ay nasa superbisyon ng PNP Directorate for Police Community Relations sa pamumuno ni Director Wilfredo Franco at ng Police Community Relations Group. Pinasalamatan ni General Bato ang SMART at Globe na lumagda sa Memorandum of Agreement para magkaroon ng Hotline 2286. Ulitin natin, Hotline 2286 na may bayad na 2 pesos and 50 centavos kada text. Ang Itagamo sa Bato text line ay bukod pa sa 911 emergency hotline na inilusad ng PNP para matawagan ng publiko sakaling may emergency. Isa pang trending na balita. Trending ngayon sa social media ang video ng isang lalaki na magnanakaw sa mga pasahero ng jeep. Makikita sa video footage na meron ng mahigit 50,000 views na nagmamadaling sumakay sa jeep ang mga pasahero habang pasimpleng dumudukot ang lalaking nakapula. Okay, yung pula ang mandurukot dyan. Halos hindi na namamalayan ng biktima na nanakawan na pala siya ng suspect dahil sa sobrang bilis ng kamay nito at nakasakay na ito ng jeep. O ha? Showbiz naman tayo, Steve Harvey, no comment sa pahayag ng Pangulong Duterte na ayaw niya sa American TV host na maging host ng Miss Universe 2016. Magbabalita si RH43, Rocky. Wala nang pagsidla ng katuwaan ang controversial na host ng Miss Universe 2015 na si Steve Harvey na mag-host ng Miss Universe 2016 sa darating na January 30 dito sa Pilipinas. Katunayan ay nirepost ito ang tweet ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach kung saan sinabi nito na excited na siya na makatrabahong muli si Steve. Sa nasabing post ni Pia, nilagyan pa ito ng beauty queen ng picture nilang dalawa ni Steve kaya't ikinatuwa ito ng American TV host. Samantala, no comment naman ang controversial na host sa balitang ayaw sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte na mag-host ng naturang beauty pageant. Kung matatandaan, sinabi ni Tourism Secretary Juan Dateo na ayaw ng Pangulo kay Steve dahil sa nangyaring pagkakamali nito ng unang tawagin na winner si Miss Colombia, Ariana Gutierrez. Ilang beses na rin nagsorry si Steve kay Pia at sa mga Pinoy dahil sa nangyaring kaguluhan sa announcement ng winners. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Isa sa mga pinakamasayaing tao sa buong mundo, maging ang pinakakontento at pinakamasayang manggagawa ay kinuha na rin ng mga Pinoy. Paano? Alamin po natin mula sa report ni RH09, Sunny Gasulya. Mga manggagawang Pinoy pinakasatisfied sa mga empleyado sa Asia.
Nanguna sa listahan ng mga pinaka-kontento manggagawa sa buong Asya ang lahi ni Juan de la Cruz. Sa isinagawang Job Happiest Index Report na inisyatibo ng jobstreet.com, lumabas na nakakuha ng 75% mula sa kabuang bilang ng mga manggagawa sa bansa ang naniniwalang satisfied and happy sila sa kasalukuyang hawak nilang trabaho. Ayon sa ginawang survey, ang magandang samahan ng kanilang mga katrabaho ang nangunang dahilan kung bakit karamihan ay hindi na naghahanap pa ng mga malilipatang trabaho. Kasama na rin dito ang pagiging malapit ng kanilang tinutuluyan sa pinagtatrabahuhan at magandang reputasyon ng kumpanya. Samantala, nanguna ang mga manggagawa mula sa Bicol, Caraga at Western Visayas sa mga pinaka-satisfied and happy workers sa buong bansa. Naungusan naman ng Pilipinas ang mga bansang Indonesia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Malaysia at Singapore sa naturang report. At yan ang ating good news, RH9. Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Kahapon lang nagtungo si Pangulong Duterte sa Laos para dumalo sa ASEAN Summit. Pero ano nga ba ang ASEAN Summit at ano-ano nga ba ang mga bansang miyembro nito? Alamin natin mula kay RH49, Rita Salonga. Tumulak na papuntang Laos ang Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa ASEAN Summit. Ang ASEAN Summit ay gaganapin sa Laos mula sa ika-6 hanggang sa ika-8 ng Setyembre. Ito ang kauna-unahang foreign event na dadaluhin ni Duterte mula nang siya ay maupo bilang presidente ng Pilipinas. Nakatakda rin siya makipagpulong kay US President Barack Obama. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng ASEAN? Sino-sino ang mga member country ng nasabing organisasyon? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.dzrhnews.com. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news po ito para sa mga mahihilig magsuswimming. Nakakita na ba kayo ng swimming pool na pwedeng indoor at outdoor? Pwes, dito sa report ni Vien, itatampok niya ang kakaibang uri ng swimming pool na hindi lang sa labas ng bahay pero pwede rin ito ipasok sa loob. Alamin nga natin mula kay RH44, Vien Dacles. Nakakita na ba kayo ng isang outdoor swimming pool na sa isang iglap ay maaaring maging indoor swimming pool? Sa pamagitan lamang ng pag-slide ng cover ay maaari na itong indoor o outdoor swimming pool. Isa sa benefits ng itinuturing na amazing pool cover na ito ay nababawasan ng init na direkta sa araw at maging ang mga maliliit na insekto na naglalaglagan kapag may puno sa tabi nito. Ang nasabing amazing pool cover ay gumagamit ng lockable sliding doors kung kaya't hindi na kailangan pang magbuhat para lamang matakpan ito. Mami-minimize din ang paglilinis nito dahil hindi na malalaglagan ng mga tuyong dahon o anumang klase ng dumi ang nasabing pool kapag isinara mo ito. Ngunit kung gusto mo naman ng open-air swimming, ay maaari mong i-slide lang ang amazing pool cover upang maging open-air ito. Malaking tulong din ito kung malamig ang panahon dahil nami-minimize ang pasok ng malamig na hangin kung kaya't hindi ka gaanong lalamigin. Ang nasabing design ay gawa ng pool and spa enclosures. At yan ang ating news coverage. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Mainit na panahon ang sumalubog sa ating kaninang umaga po. Magiging tulad rin kaya ito ng ating buong maghapon? Alamin natin ang latest weather situation sa ating buong kapuluan mula sa nagbabalik na si RH44, Vien Dacles. Vien? Thank
Thank you, Dennis. Mananatili ang epekto ng Southwest Monsuno habagat sa mga lalawigang sakop ng Central at Northern Luzon. Dahil dito kaya't asahan na ang maulap na paburi na may pabugso-bugso malalakas sa pagulan sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Asahan naman ang makulimlim na kaulapan na may light to moderate rain showers sa Zambales, Bataan, Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Kaya't mag-iingat pa rin po ang mga naninirahan sa mga nabanggit na lugar sa posibilidad ng pagkakaroon ng landslides at flash floods. Inaasahan namang magiging makulimlim na may isolated rain showers at thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw. Nagpakita ang araw kaninang 5:44 ng umaga at lulubog naman mameng 6:04 ng gabi. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Balita mula sa Afghanistan, 36 katao patay sa salpukan ng bus at fuel tanker. Patay ang 36 na katao matapos salpukin ng isang bus ang fuel tanker sa Zabul, Afghanistan. Ayon kay Gul Islam Sial, spokesman ng Zabul Province, mahigit 30 ang sugatan habang kabilang naman sa mga nasawi ang driver ng tanker. Naganap ang aksidente sa Kandahar-Kabul Highway, ang main thoroughfare sa dalawang pangunahing bayan ng Afghanistan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang naging pinakadahilan ng naturang aksidente. Pinasalamatan ng asawa ni Gav Valenciano na si Tricia Centinera ang kanyang father-in-law na si Gary Valenciano. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Tricia ng picture niya at ng kanyang ama na magkayakap bilang pag-alaala ng Father's Day sa Australia. Nilagyan niya ito ng caption na, "Happy Father's Day, Pop. Thank you for always taking care of me, catching me when I fall and pushing me when I'm scared to run. I love you at Joseling, you make me a better person." Sa pinakadulo ng caption, pinasalamatan ni Tricia ang ama ng kanyang asawa. Nilagyan niya ito ng message na, "So it's Father's Day in Australia at The Real Gary V. Thank you for being my second papa. You are always here for me." Bago niya ito nilagyan ng hashtag na respect. Kung matatandaan, noong isang buwan ay napabalita naghiwalay na ang mag-asawa, base na rin sa mga post ni Tricia sa kanyang social media account. Bagamat hindi sinabi kung ano ang dahilan ng paghiwalay ng dalawa, ngunit may nirepost si Tricia tungkol sa umano'y cheating na nangyayari. At yan aking balita ko naman si RH43 Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Nakasungkit agad ng panalo ang Adamson Soaring Falcons at Ateneo Blue Eagles sa opening day mismo ng UAAP Season 79. Sa unang laro nung linggo, pinakita ng Adamson Soaring Falcons ang kanilang bagong lakas kasama ang bago nilang head coach na si Franz Pumaren at mga bagong players tulad ni na Robbie Manalang at Jerick Ahanmisi. Umabot ang final score sa 104-85 pabor sa Adamson Soaring Falcons at laban sa UP Fighting Maroons matapos bumulusok mula sa labas si Adamson rookie Jerick Ahanmisi. Tinapos niya ang laro na may 28 points, ang pinakamataas na score para sa isang rookie debut sa UAAP mula sa 10 of 11 shooting mula sa field at 6 na 3-pointers. Samantala, nakapagtala rin ng panalo ang Ateneo Blue Eagles na tampok bilang consultant si Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin. Tinalo nila ang UST Growling Tigers sa score na 73-69 sa pangunguna ni na Norman Black at 30 Ravenna. Nag-ambag si Black ng 23 points mula sa 10 of 15 shooting mula sa field, habang si 30 naman ay nagtala ng double-double sa kanyang 17 points at 11 rebounds. Sinubukan ng UST na padikitin ang laro pero hindi sila umubra dahil sa masamang shooting mula sa 3-point line na nagresulta ng 2 out of 22 lamang na 3-point percentage. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon.
Isang kababasok lang pong balita, Barack Obama kinampihan ang pagboboykot ni San Francisco 49ers Colin Kaepernick sa US National Anthem. Nakahanap ng kakampi ang San Francisco 49ers na si Colin Kaepernick sa ginawa nitong di umano'y pambabastos sa US National Anthem nang hindi ito tumayo ng patugtugin ito bago magsimula ang laban nito sa San Diego noong isang linggo. Mismo ang US President na si Barack Obama ang nagsabi na ini-exercise lamang ni Kaepernick ang kanyang constitutional right nang sa halip na tumayo ng patugtugin ang The Star Spangled Banner ay lumuhod ito. Ginawa ni Obama ang pagkampi sa isang paayag nito sa G20 Summit sa China. Ayon kay Pangulong Obama, naging matagumpay si Kaepernick na may pahayag ang isang usapin na kailangang pag-usapan. Bagamat tinuturing nitong messy ang ginawa ng football player, ngunit ganoon daw talaga kapag nasa demokratikong bansa ka nakatira. Ipinaglalaban ni Kaepernick ang racial injustice at police brutality. At yan ang kabuuan na naman ng kalating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok kayo ng mundo. Sa ngalan po ng mga bubuo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Santinor Jr. Bukas alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang balitaan dito lamang sa MBC Network News. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time.